Sinong susunod? Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig. Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok Banahaw, may isang batang lalaki na ang pangalan ay Lando. Siya ay 8 taong gulang, masigla at mahilig maglaro sa kagubatan. Palaging sinasabihan ng kanyang lola, "Lando, huwag kang gagala kapag dapit hapon. Nandyan ang mga engkanto." Ngunit isang araw, dahil sa kakulitan at pagkapigani sa malalaking paru-paro sa kakahuyan, pumasok si Lando sa gubat ng mag-isa. Madilim na ang paligid, sumisipol ang hangin, at tila may mga matang nakatingin sa kanya. Hindi niya alam na may mga matang hindi tao ang may-ari. Habang papalalim ang kanyang lakad, nakarinig siya ng isang mahinang tinig. Tila nagmumula sa isang batang babae. "Lando, halika rito. Maglaro tayo." Nagulat siya. Walang ibang bata sa paligid. Ngunit nakita niya ang isang magandang batang babae na may nakasuot na puting bestida, nakangiti at kumakaway. Sinundan niya ito kahit may kaba, hanggang sa marating nila ang isang bukas na parang sa gitna ng gubat. Doon siya biglang nakaramdam ng hilo. Pagmulat niya ng mata, napansin ni Lando na maliwanag na ang paligid. Puno ng kulay at mga halamang hindi niya kilala. Ang mga puno ay mga ginto ang dahon. Ang mga bulaklak ay kumakanta. Ang batang babae kanina ay naging isang magandang diwata na may pakpak. Sa una, natuwa siya, ngunit hindi naglaon. Unti-unti niyang napansin na lumalayo siya sa sariling katawan. Parang umihina at lumulutang. Sa kabilang banda, sa baryo, napansin ng mga tao na hindi pa umuuwi si Lando kahit gabi na. Ang kanyang lola ay umiiyak na. Lumapit kay Mang Celso, isang kilalang albularyo sa kanilang lugar. "Mang Celso, tulungan niyo po ako. Kinuha na yata ng engkanto ang apo ko." Tumingin si Mang Celso sa paligid at saka nagsabing, "May nakita akong kakaibang galaw sa kakahuyan kanina. Kailangan natin bumisita sa punong may tanda." Nagdala si Mang Celso ng mga dahong lagundi, asin at isang lumang kampana na gawa pa raw sa lumang simbahan. Habang sila'y naglalakad sa dilim ng gubat, nagdasal siya at umawit ng lumang orasyon. Bigla nilang naramdaman ang malamig na hangin at nakita nila ang mga liwanag na parang alitaptap na umiikot. "Nandyan na siya. Huwag kang bibitaw, Aling Marta," sabi ni Mang Celso sa lola ni Lando. May mga aninong dumaan sa tabi nila. Mga engkanto na may mahahabang buhok. Nakangiti ngunit malamig ang mga mata. Tila inaakit sila palayo. Nagpakawala si Mang Celso ng usok mula sa sinunog na tuyong dahon ng palaspas. Umatras sa mga engkanto at nag-iwan ng bulong na may halong galit. Sa gitna ng parang, Nakita nila si Lando na nakaupo sa isang bato. Walang malay,
nakatingin sa kawalan. Sa tabi niya, ang diwata na kanina'y nakangiti, ngayon ay galit na galit. Hindi niyo siya pwedeng kunin. Siya ay napili. Ngunit, hindi umatras si Mang Celso. Hinampas niya ng dahon ng lagundi ang lupa at nagsalita ng mabilis na orasyon. Umiikot ang hangin, umalingaw-ngaw ang kampana, at nagsimulang umiyak ang diwata. Lumapit si Mang Celso kay Lando. Dahan-dahang itinapat ang asin sa noo ng bata at binigyan ng isang patak ng langis na mula sa simbahan. Biglang umilaw ang paligid at unti-unting nawala ang mga engkanto. Naiwan ang tinig ng babae na humihikbi. Babalik siya! Babalik siya! Pagdilat ni Lando, naroon na ang lola niya. Yakap-yakap siya at umiiyak sa tuwa. Hinaplos ni Mang Celso ang ulo ng bata. Bantayan niyo siya at huwag nang papayagan mag-isa sa dapit hapon. Nang sila'y lumabas ng gubat, tila may malamig na hangin na sumusunod sa kanila. Parang may mga matang nakatingin pa rin. Ngunit ligtas na si Lando. At mula noon, natuto na siyang makinig sa mga payo ng matatanda. Again, maraming salamat po sa lahat ng solid listeners and sa lahat po ng gustong magpadala ng kanilang tunay na karanasan patungkol sa kababalagan. Huwag po kayong mayang mag-message sa ating mga online platform. Like for example, Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok. Meron po tayo. And yun, maraming salamat po. God bless and keep safe everyone.